48 season ng PBA, kasado na at asahang maraming magbabalik including itong Bay Area Dragon. Daming balik import din ang naka-lineup, kaso yung isa sa mga inaasahan na si Chris McCullough, 50-50 ang status ngayon para sa koponan ng San Miguel Beermen. So kahapon lang nilatag na ni Commissioner Willie Marcial ang preparation sa pagbabalik ng PBA para sa 48 season, kung saan bago ang opening na yan sa October 15, nakataktang ganapin muna ang PBA draft combined sa September 12 to 13 at after nyan sa September 17 naman ang mismong rookie draft sa Market Taguig City. Balita natin mabigat-bigat ang listahan ng mga rookie ngayon, lalo't ang iba pa dyan ay mismong nasala na sa katatapos lang na PBA on tour. Isa sa mga notable players sa ngayon ay itong former FEU Tamaraw na Filipino New Zealand na si Ken Taffin. Kinumpirma mismo yan ng Spin.ph na ayon sa kanilang article ay nakapagpasa ng araw ito ng application sa PBA during pandemic at after ng stint ni Ken Taffin sa FEU Tamaraw. 3 sunod na taon itong naglaro sa New Zealand as a pro player sa koponan ng Taranaki Mountaineers at Wellington Saints, kung saan taong 2021 nakuha niya ang unang kampyonato doon na naging best season din ni Taffin sa Wellington matapos magtala ng 8.5 points, 3.3 rebounds while shooting very high 49% sa 3-point range. Well, isa si Ken Taffin sa paniguradong pag-aagawan sa first round, pero as of now, marami pang mabibigat na pangalan ang nag-apply ngayon sa PBA draft na ating pag-uusapan sa mga susunod na updates. Samantala, sa pagbabalik ng PBA, take note at mauuna nga sa ngayon ng Commissioner's Cup bago ang All-Filipino Cup. Ayon kay Kume, mukhang request ito ng Bay Area Dragon na muling magbabalik after ng kanilang unang stint bilang runner-up ng talunin sa finals ng Barangay Ginebra. Pero this time maraming rules ang dapat sundin ng Dragons, including itong pagpapalit-palit ng import na ginawa nila kay Andrew Nicholson at Miles Powell. Isa yan sa mga concern ni Coach Sheng Giao at tinukoy din ni Coach Paulo Trillo, bagong head coach ng Meralco Bolts, na kailangang maging stricto din ang lineup ng Dragon, particularly sa kanilang local lineup na dapat ay ipinanganak sa China. Kailan lang din kasi ay kinuha nila sa kanilang kupunan itong si Cedric Bearfield, isang Phil-American na classified na under ng Asian Heritage. Matatanda ang isa si Cedric Bearfield sa mga dapat ay magpapadraft na sa PBA na nakikitang projected as overall pick, kaya't ganun-ganun na lang din ang hinanaing ng ating mga competitive coaches ngayon sa PBA. Well, bukod dyan, mapunta naman tayo sa import na magbabalik PBA, including na nga itong si Tom Vodanovic. Ayon sa nabasa nating article ng News Hub, maagang nirelease si Vodanovic ng kanyang koponan na New Zealand Breakers. Sa madalit sabi, bukas palad na pinayagan si Tom ng kanyang mother team na muling maglaro sa PBA para sa Converge Fiber Xers. Sa kanyang nag-iisang game kasi sa Fiber Xers last conference na nagmistulang huling laro na rin. Impressive na nakapagtala ito ng double-double, 39 points, 10 rebounds at 3 assists, kaya't nanatiling bukas ang opportunity para kay Tom sa PBA. Take note mga bro, isa rin pala sa posibleng mangyari ay muling makasama ni Tom Vodanovic ang kanyang former teammate sa Wellington Saints na si Ken Taffin para sa Converge. Di malabo yan dahil 2 first round pick ang pagmamayari ng Converge ngayong darating na PBA draft, lalo't isa si Ken Taffin sa may tuturing na isang outside gunner na pasok sa sistema at panlasa ni Coach Aldin Ayo. Samantala, ang isa naman sa mga inaabangan na magbabalik PBA na import na si Chris McCullough para sa koponan ng San Miguel Beermen, mapupurnada pa yata dahil ayon sa report ng Daily Tribune mula sa SMB team manager na si G. Abanilla, hindi nakasecure si Chris McCullough ng release paper o document sa kanyang current team sa Taiwan na Formosa Taishin Dreamers. Unang-una, gusto sanang makasigurado ng Beermen sa kanyang rights upang tuloy-tuloy na maglaro ngayong darating na Commissioner's Cup. Kaso yun nga't hinold ng Formosa ang kanyang rights at kahit pa may opt-out clause sa kanyang kontrata doon, once na pabalikin niya ng Formosa sa Taiwan habang naglalaro dito sa PBA sa SMB, garantisado at sigurado nga alis at aalis si McCullough, tulad na lang ng nangyari sa NBA veteran na si Jonathan Simmons na naglaro para sa NLEX last Governor's Cup. Tindi ng simula ni Simmons noon with 4-0 win-loss record, kaso pinabalik si Simmons ng Shanxilong sa China na may hawak ng kanyang rights, kaya't walang ano-ano ay talagang purnada malalang posibleng outcome sa
sana ng stint na yon ni Jonathan Simmons sa NLEX sa PBA. Sayang at gustong-gusto pa naman ni Chris McCulloch kaso mahirap nga namang isugal ang isang conference para sa part ng SMB.